tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa kabila ng matinding presyon mula sa mga bansang nagsusulong ng kapayapaan, muling naglunsad ang militar ng Israel ng isang targeted drone strike sa hilagang bahagi ng Gaza. Ang pag-atake ay naglalayong patamaan ang isang mataas na pinuno ng Hamas na nagdulot ng panibagong tensyon sa rehiyon at nagbanta sa mga diplomatikong hakbang. Ayon sa ulat ng militar ng Israel, naganap ang drone strike sa lungsod ng Beit Lahia. Ito ang kauna-unahang targeted strike na opisyal na inanunsyo ng Israel simula noong Agosto 3. Bagamat kinumpirma ang operasyon laban sa isang komandante ng Hamas, hindi pa rin nagbigay ng karagdagang detalye ang militar kung nagtagumpay silang mapatay ang target o kung paano isinagawa ang operasyon sa gitna ng mataong lugar na kinaroroonan ng mga sibilyan. Ang ganitong uri ng targeted strike ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing pagsusuri ng pandaigdigang komunidad. Lalo itong binibigyang pansin matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang isang iminungkahing kasunduan na naglalayong isulong ang kapayapaan sa Gaza. Kabilang sa mga pangunahing kondisyon ng naturang plano ang agarang pagpapatigil sa ganitong uri ng pag-atake upang bigyang daan ang mas malalim na negosasyon. Bagamat tinanggap na ng Hamas ang planong isuko at alisin sa paggamit ang kanilang mga armas, mariin naman itong tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kamakailan. Ayon kay Netanyahu, dapat munang ganap na magdisarma ang Hamas bago tanggapin ng Israel ang anumang mga tuntunin ng kasunduan. Ang matigas na paninindigang ito ay nagpapakita ng malalim na lamat sa kasalukuyang proseso ng kapayapaan. Dahil dito, nanawagan ng mga opisyal ng Board of Peace sa Israel na ihinto ang mga pag-atake bilang paraan upang maisulong ang kasunduan. Gayunpaman, walang ibinigay na pagkakakilanlan ang militar ng Israel tungkol sa taong target ng pinakahuling drone strike. Nanatiling tikom ang kanilang bibig kung patay o sugatan ang pinuno ng Hamas, na lalong nagpalala sa kawalang katiyakan sa aktual na sitwasyon sa Gaza para sa mga tagapamagitan. Samantala, iniulat ng mga opisyal sa mga ospital ng Shifa at Nasser na may 4 na sugatang biktima ang dinala sa kanila nitong Miyerkules matapos ang pag-atake. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Health Ministry sa Gaza, umabot na sa 45 katao ang napaulat na napatay mula noong simula ng Agosto. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga biktima ay nagpapakita ng lumalalang krisis na makatao sa buong rehiyon. Bukod sa Gaza, patuloy din ang tensyon sa iba pang bahagi ng rehiyon. 3 mamamayang Pakistani ang kabilang sa mga nasawi sa isang marahas na pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa isang barko sa kipot ng Bab el-Mandeb. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang hidwaan ay hindi na lamang limitado sa Israel at Palestine, kundi mabilis nang kumakalat sa mga estratehikong daanan ng tubig na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan. Mariin kinondena ni Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar ang nasabing pag-atake na naganap nitong Martes kung saan 6 na tao sa kabuuan ang nasawi at isa pang Pakistani ang malubhang nasugatan. Ipinahayag ng pamahalaan ng Pakistan ang kanilang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at muling nanawagan ng agarang aksyon mula sa United Nations upang protektahan ang mga inosenteng tripulante at mandaragat na nadadamay sa kaguluhan. Dahil sa epektibong pagsasara ng Strait of Hormuz ng Iran at sa umiiral na blockade ng Estados Unidos sa mga daungan ng Iran, muling natuon ang pansin ng mundo sa Red Sea at sa kipot ng Bab el-Mandeb sa timog na bahagi ng Yemen. Ang rutang ito ang natitirang alternatibo para sa Saudi Arabia upang maibiyahe ang kanilang krudo at langis patungo sa pandaigdigang merkado ng ligtas sa kabila ng patuloy na banta. Ang pag-atake sa barko ay bahagi ng dumaraming serye ng mga operasyon ng Houthi laban sa mga puwersa ng pamahalaan ng Yemen at mga pasilidad ng langis sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay kilalang sumusuporta sa gobyerno ng Yemen, kaya naman ang mga barko nito sa Red Sea ay madalas maging target ng mga pag-atake na nagdudulot ng matinding banta sa pandaigdigang supply ng enerhiya at sa ekonomiya ng maraming bansa. Sa kabilang banda, iginiit ni US President Donald Trump na ang blockade ng Amerika ay nagbibigay sa kanila ng malaking kontrol sa Strait of Hormuz. Sa kanyang social media post, sinabi ni Trump na, "I think we will keep it." Ang pahayag na ito ay muling nagpainit sa talakayan tungkol sa papel ng Estados Unidos bilang pandaigdigang kapangyarihan at sa direktang impluwensya nito sa takbo ng kalakalan sa rehiyon.
Bago sumiklab ang digmaan, ang Strait of Hormuz ang pinakamahalagang ruta para sa humigit kumulang 1/5 ng kabuuang langis na kinakalakal sa buong mundo. Subalit, halos sarado na ito ngayon para sa ibang trapiko dahil sa serye ng mga pag-atake ng Iran sa mga barkong dumaraan dito. Sa kabila ng blockade ng Estados Unidos at ng mga airstrike ng koalisyon, nagpapatuloy pa rin ang Iran sa mga agresibong aktibidad nito sa karagatan. Nagpahayag naman ng Iran na muli lamang bubuksan ng estratehikong kipot kung tutugunan ng Estados Unidos ang kanilang listahan ng mga kahilingan kabilang ang pag-aalis ng blockade sa kanilang mga daungan. Ang patuloy na banggaan ng dalawang makapangyarihang bansa ay naglalayong sa buong daigdig sa panganib ng isang matinding krisis sa enerhiya habang walang panig ang nagpapakita ng kahit kaunting senyales ng pag-atras o kompromiso. Upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng mas malaking digmaan, aktibong kumikilos ang Pakistan upang palamigin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nakipagpulong si Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar kay Iranian Ambassador Reza Amiri Mughadam sa Islamabad. Layunin ng Pakistan na muling buhayin ang negosasyong pangkapayapaan na maaring magbigay ng diplomatikong solusyon sa lumalalang krisis na ito bago pa maging huli ang lahat. Ang pulong na ito ay naganap isang araw matapos ipadala ng Pakistan si Interior Minister Mohsin Naqvi sa Tehran para sa pakikipag-usap sa mga nangungunang pinuno ng Iran. Ang kasalukuyang interim deal na nagpatigil sa labanan noong kalagitnaan ng Hunyo ay nakatakdang mapaso sa darating na Lunes. Matatandaang gumuho ang naunang tigil putukan matapos magpalitan ng airstrikes ang Estados Unidos at Iran sa loob ng higit sa 2 linggo. Ayon kay Pakistani Foreign Ministry spokesperson Tahir Andrabi, nananatiling may bisa ang kasunduan noong Hunyo at maaari pang palawigin ang takdang panahon nito. Sinabi ni Andrabi sa mga mamamahayag na hindi nila isinasara ang kabanata ng negosasyon at patuloy silang gagawa ng paraan upang mapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng magkabilang panig, isang mahalagang hakbang na pinupuri ng maraming eksperto sa buong mundo. Samantala sa larangan ng diplomasya, mariing kinondena ng Turkey ang desisyon ng bagong pamahalaan ng Colombia na kilalanin ang soberanya ng Israel sa Golan Heights. Tinawag ito ng Turkey na isang hakbang upang gawing legal ang pananakop ng Israel sa teritoryong pag-aari ng Syria na lalong nagpapahirap sa paghahanap ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon batay sa mga resolusyon ng United Nations. Ang Colombia sa ilalim ng bagong konserbatibong pangulo na si Abelardo de la Espriella ang naging ikalawang bansa lamang na kumilala sa soberanya ng Israel sa Golan Heights na inagaw noong digmaan noong 1967. Ang Estados Unidos ang unang gumawa nito sa ilalim ng unang termino ni Trump. Gayunpaman, patuloy na kinikilala ng United Nations ang Golan Heights bilang bahagi ng teritoryo ng Syria. Sa Kuwait naman, matagumpay na napigilan ng mga otoridad ang isang planong pag-atake ng terorista laban sa isang hindi tinukoy na mahalagang pasilidad. Inihayag ng Ministry of Interior ng Kuwait na isang mamamayang Kuwaiti na kaanib ng grupong Islamic State o ISIS ang naaresto bago pa man niya maisakatuparan ng planong pag-atake na posibleng nakapagligtas sa buhay ng maraming inosenteng sibilyan sa bansa. Ayon sa ulat, ang suspek ay nakatanggap ng pagsasanay sa paggawa ng mga pampasabog at paggamit ng mga drone para sa pag-atake. Bagamat walang ibinigay na karagdagang detalye ang Kuwait tungkol sa target na pasilidad, ang insidenteng ito ay nagpapaalala na nananatili ang banta ng terorismo at patuloy itong nangangailangan ng mahigpit na pagbabantay mula sa mga autoridad. Inihayag ng Iran na handa silang makipagdigma at pahabain ang kasalukuyang labanan hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, kontrolado nila ang sitwasyon at may sapat silang kakayahan upang harapin ang presyur ng Washington. Ang pahayag na ito ay nagmamarka ng bagong yugto ng tensyon sa gitnang silangan habang patuloy na nagmamatigas ang magkabilang panig sa kanilang posisyon. Ang matapang na pahayag na ito ay nagmula kay Mohammad Reza Naqvi, isang nakatataas na tagapayo ng makapangyarihang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Sa isang panayam kamakailan, binigyang diin niya na hindi aatras ang Tehran sa laban. Bilang dating pangalawang commander ng IRGC, kilala si Naqvi sa kanyang matatag at radikal na pananaw pagdating sa depensa at pakikipag-ugnayan ng bansa sa mga dayuhang puwersa, partikular na sa Estados Unidos. Sa kanyang panayam sa PBS ng Estados Unidos, ipinaliwanag ni Naqvi na ang pangunahing layunin ng Iran sa ngayon ay magkaroon ng sapat na kakayahang pumigil sa panibagong pag-atake.
Nais ng Tehran na maging sapat ang kanilang lakas upang hindi na muling magtangka ang kanilang mga kaaway na salakayin sila. Ayon sa kanya, ang pagpapakita ng ganitong uri ng puwersa ang tanging paraan upang maprotektahan ang soberanya at mga interes ng bansa sa rehiyon. Idinagdag pa ng tagapayo ng IRGC na isa sa mga paraan upang makamit ang ganitong antas ng pagpigil ay ang pagpapahaba ng digmaan hanggang sa matapos ang kasalukuyang termino ni Pangulong Donald Trump. Layunin umano nitong unti-unting ubusin ang lakas at mga mapagkukunan ng kalaban sa pamamagitan ng isang digmaang atrisyon. Sa ganitong paraan, sinumang susunod na pinuno ng Amerika na magbabalak umatake sa Iran ay mag-iisip ng ilang ulit dahil sa posibilidad ng matinding pinsala. Nang tanungin kung naniniwala ba siyang Iran ang kasalukuyang may kontrol sa takbo ng digmaan, walang pag-aalinlangang sumagot si Nakti. Buong tiwala niyang ipinahayag na sa huli, ang tagumpay ay mapupunta sa panig ng Iran. Ang kumpiyansang ito ay nagpapakita ng pananaw ng militar ng Iran na mas epektibo ang kanilang mga estratehiya sa rehiyon kumpara sa mga hakbang na ipinapatupad ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Tahasan ding binatikos ng opisyal ng IRGC ang umano'y kakulangan ng malinaw na direksyon ng Washington. Ayon kay Nakdi, walang konkreto o pangmatagalang estratehiya ang pamahalaan ng Estados Unidos sa kasalukuyang sigalot. Inilarawan niya ang mga hakbang ng Amerika bilang pabago-bago at walang malinaw na patutunguhan na aniyay nagpapakita ng kalituhan sa hanay ng mga pinunong militar at pampolitika sa Washington. Bilang patunay sa kanyang mga puna, sinabi ni Nakdi na bawat 2 o 3 araw ay naglalabas umano ang Estados Unidos ng bago at magkakaibang mga layunin. Kabilang dito ang mga banta ng pag-atake sa Kharg Island at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Para sa Iran, ang mga pabago-bagong deklarasyong ito ng Washington ay patunay umano ng kakulangan sa koordinasyon at kawalan ng malinaw na pangmatagalang plano. Naniniwala rin ang pamunuan ng IRGC na ang pagpapahaba ng labanan ay maaring maging paborable sa kanilang bansa pagdating sa karanasan sa pakikipagdigma. Sinabi ni Nakdi na sa nakalipas na 5 buwan, nakakuha ang Iran ng mahahalagang aral mula sa aktual na pakikipaglaban dahil hindi pa umano sila nakaranas noon ng direktang digmaan laban sa puwersa ng Estados Unidos. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagsisilbing mahalagang karanasan para sa kanilang mga sundalo sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan ng mga aktual na engkwentrong ito, iginiit ni Nakdi na napagtanto umano ng Iran na mas mahina ang militar ng Estados Unidos kaysa sa kanilang inaasahan. Ang dating takot sa lakas ng Amerika ay napalitan umano ng kumpiyansa nang makita nila ang mga limitasyon ng puwersang Amerikano sa larangan ng digmaan. Ayon sa kanya, nagbigay ito sa Tehran ng higit na kumpiyansa sa pagbuo ng mga susunod na planong militar sa rehiyon. Tinalakay din sa panayam ang kontrobersyal na usapin ng pag-atake ng Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Ayon kay Nakdi, ang pagkontrol sa rutang ito ay bahagi ng kanilang depensa. Aniya, ang anumang bansa o barkong nagtatangkang dumaan sa lugar nang walang pahintulot mula sa Iran ay maaring ituring na banta sa kanilang seguridad at posibleng maging target ng kanilang puwersa. Ipinaliwanag pa ng tagapayo ng IRGC na kung ang mga dayuhang barko ay naglalayag sa mga bahagi ng karagatan na wala sa kontrol ng Iran, may posibilidad umanong nagdadala ang mga ito ng supply para sa kanilang mga kaaway. Dahil dito, binibigyang katwiran ng Tehran ang kanilang mga agresibong hakbang sa karagatan bilang paraan upang harangin ang mga supply at suportang militar na maaaring magamit laban sa Iran sa gitna ng digmaan. Sa usapin naman ng kanilang kakayahan sa armas, ipinagmalaki ni Nakdi na mas mataas ang produksyon ng mga misil ng Iran kaysa sa bilang ng mga misilang ginagamit nila araw-araw. Ibig sabihin, ayon sa kanya, patuloy na lumalaki ang kanilang imbak ng mga armas sa kabila ng nagpapatuloy na labanan. Ang pahayag na ito ay naglalayong pabulaanan ang mga ulat na nauubusan na ng mga modernong bala at misil ang sandatahang lakas ng Iran. Naglabas din ng matinding babala ang opisyal kung sakaling dumating ang araw na maubusan ng mga misil ang Iran. Ayon sa kanya, sa sandaling mawalan sila ng sapat na supply ng misil, maaari umanong maging mas mapanganib ang kanilang tugon laban sa Estados Unidos. Ipinaliwanag niya na ang kakulangan ng tradisyonal na armas ay maaaring magtulak sa Iran na gumamit ng iba pang pamamaraan upang direktang tamaan ang mga estratehikong interes ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng mundo. Binigyang diin ni Nakdi na ang Estados Unidos ay may libu-libong interes sa ekonomiya at estratehikong pasilidad na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanya, ang mga pasilidad, negosyo at base na ito ay maaaring maging target ng Iran at ng kanilang mga kaalyado.
Ang babalang ito ay nagpapakita ng kahandaan ng Tehran na gumamit ng asimetrikong paraan ng pakikipagdigma laban sa mga ari-arian at interes ng Amerika sa iba't ibang bansa. Samantala, sa panig ng Estados Unidos, kapansin-pansin ang pabago-bagong diskarte ni Pangulong Donald Trump mula nang magsimula ang krisis. Sa ilang pagkakataon, nagbabanta si Trump ng matinding pag-atake at pagpapalawak ng digmaan laban sa Tehran. Ngunit sa kabilang banda, bigla rin siyang nagpapahayag na maaaring malapit nang maabot ang isang kasunduang pangkapayapaan na nagdudulot ng kalituhan sa mga taga-Suri at maging sa ilang kaalyado ng Amerika. Sa isang panayam na inilathala kamakailan, ipinahiwatig ni Pangulong Trump na ang kasalukuyang kawalan ng katiyakan sa rehiyon ay maaaring magpatuloy pa ng matagal. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapakita na wala pang mabilisang solusyon ang Washington upang tuluyang tapusin ang krisis. Ang ganitong sitwasyon ay lalong nagpapahirap sa mga pandaigdigang merkado na umaasa sa katatagan ng supply ng enerhiya mula sa rehiyon. Bukod dito, nagpahayag din si Trump na hihingi siya ng kabayaran mula sa Iran para sa mga pinsalang dulot ng digmaan sa anumang negosasyong pangkapayapaan sa hinaharap. Ang hakbang na ito ay tugon ng Washington sa katulad na kahilingan ng Tehran na humihingi rin ng bayad pinsala mula sa Amerika. Ang ganitong palitan ng mga kahilingan ay lalong nagpapalalim sa hidwaan at nagpapahirap sa posibilidad na magkaroon ng diplomatikong resolusyon. Habang patuloy na hindi umuusad ang mga negosasyon, ang pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz ay nagdulot na ng matinding epekto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tumaas ng husto ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na nagdulot ng kawalan ng katatagan sa ekonomiya ng maraming bansa. Ipinapakita ng krisis na ito kung paano kayang makaapekto ng isang rehiyonal na sigalot sa takbo ng pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya. Ang pagtaas ng presyo ng langis at ang kawalan ng seguridad sa enerhiya ay naglalagay din ng matinding pampulitikang presyur kay Pangulong Trump. Lalong nagiging sensitibo ang usaping ito dahil papalapit ang midterm election sa Estados Unidos ngayong Nobyembre. Ang mga problemang pang-ekonomiya sa loob ng bansa na maiuugnay sa sigalot sa gitnang silangan ay maaring makaapekto sa suporta ng mga botante sa partido ng Pangulo sa darating na halalan. Sa huli, ang deklarasyon ng Iran na handa silang makipaglaban sa mahabang panahon ay nagpapakita ng isang komplikadong hamon sa geopolitika. Habang tumatangging umatras ang magkabilang panig, patuloy na binabantayan ng buong mundo ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang tensyong ito ay hindi lamang labanan sa pagitan ng dalawang bansa, kundi isang krisis na maaaring magkaroon ng malalim na implikasyon sa kapayapaan, seguridad, enerhiya, at ekonomiya ng buong daigdig sa hinaharap.